Okay, so let us now go to the potassium balance and imbalance. So again, as our routine, we have to establish what is normal. And the normal adult potassium level is 3.5 to 5.0. So for some books, it can go as high as 1.1 mil equivalent per liter or mx per liter. So dyan pa lang, meron na kayong comparison, di ba? Kanina 135 to 145 ang sodium, at ang potassium naman ngayon is 3.5 to 5.0 lang. Basically because ang bahay nga po or ang chief na lugar kung saan nako-confine ang potassium ay intracellular. Eh hindi nga po natin dun minemeasure. Minemeasure nga po natin siya extracellularly. That's why mababa po ang potassium ng katawan extracellular compared to intracellular. Ano po ang function ng potassium? It makes skeletal and cardiac muscle work correctly. So therefore, kung meron pong problema sa potassium, pwede pong magkaroon ng problema sa skeletal muscle and sa cardiac muscle. So, if we will try to see beyond this bulleted fact, ibig sabihin pala, kapag may problema sa potassium, pwede magkaroon ng problema sa puso. So pag may problema ang puso, for example, mababa ang potassium at ang heartbeat ay sobrang baba, mabagal, hindi pala po pwedeng o hindi na pala masusuplayan ng heart ang katawan ng dugo. So therefore, pwede po palang magkaroon ng further complication. Ganon din naman, pag sobrang bilis ng heart rate kasi sobrang dami ng potassium sa katawan, ang tendency, hindi din naman nakakapag-pump ang heart effectively. So, kulang pa rin ang blood supply all throughout the body. It is a major electrolyte in the intracellular fluid, and we know this already, potassium and sodium are inversely related. Pag mataas ang potassium, mababa ang sodium. Kapag mababa ang potassium, mataas naman ang sodium. And potassium plays a vital role in the transmission of electrical impulses. So here are the food that are rich in potassium. So as you can see here, bananas, potatoes, di ba? Dairy products. So sabi ko nga, kapag binalatan natin yung isang pagkain, and then we expose that pagkain sa air, at ito ay nag-discolorate, ibig sabihin mataas po ang potassium level nito. It is excreted by the kidneys, just like the sodium. Potassium is also excreted by the kidneys through the urine. And aside from that, you have to remember that stomach contains large amount of potassium. Ibig sabihin yan, kapag nagkaroon ang pasyente ng vomiting o kaya sinaksyon or hinigop yung laman ng tiyan, nawawala din po yung potassium sa katawan. Sumasamad na lumalabas sa katawan. So, nagiging hypokalemic ang pasyente. So again, normal potassium level is 3.5 to 5.0 mg per liter, and anything below that is considered as hypokalemia. At isang manifestation po ng severe hypokalemia is when the patient manifests paralytic ileus. So may tatlong parts po ang small intestine. We have the duodenum, the jejunum, and the ileum. The ileum is the part that is connected to the large intestine. So ito yung dahilan kung bakit kapag nagkaroon ng operation at ang operasyon na ito ay may kinalaman sa incision dito sa abdomen, such as for example, na-CS ang pasyente o natabso ang pasyente o for example, kahit na yung open cholecystectomy, basta kahit ano na mag-o-open ng abdomen, we make sure na, na after the procedure, kapag nandun na siya sa ward, ay magta-turn siya side to side. Kung kaya niyang mag-ambulate, mag-ambulate siya. And then, tatanungin natin, nautot na po ba kayo? O kaya, napupo na po ba kayo? Dahil ang pag-utot o ang pagpupo or passage of stool is an indication na gumagalaw, na merong bowel movement, na merong peristalsis. So pag hindi man lang umutot yung pasyente sa loob ng 24 to 48 hours,
that is a hint for us nurses that there might be paralytic ileus or there is a part of the small intestine na hindi gumagalaw. That is why ang pasyente ay hindi rin gumagalaw ang kanyang large intestine. Abdominal distension, muscle cramps. This is the first sign. Initially, may muscle cramps and then eventually nagkakaroon na ng muscle weakness. So here are the different contributory factors. Basta tandaan nyo lang, makikita siya sa stomach. Okay? So if the patient is suffering from diarrhea, so lumalabas po ang excess potassium, nagiging hypokalemia ang pasyente. Kung nagsusuka o kaya sinaksyon ang pasyente, o kaya nagbigay ng corticosteroid. Again, ang corticosteroid, isang klase po ng hormone na ino-augment ng corticosteroid ay ang aldosterone. So kung maraming aldosterone, maraming sodium, pag maraming sodium, hypokalemic ang pasyente kasi inverse ang kanilang relationship. If the patient has hyperaldosteronism, so ganun din po yun. Several medications are the following that could lead to hypokalemia. Pasyente na bulimic, bulimia. Ang bulimia po may characteristic yan na purging or yung pinipilit niyang isuka yung kanyang mga kinain. So pag sumuka po siya, that is tantamount or equivalent to vomiting. Osmotic diuresis, alkalosis, you hang on this idea because we will explain it at the end of the discussion. Starvation because there is no enough potassium in the body. You have to remember that among all electrolytes, ang potassium, they come and go inside the body. Given the fact that they are very minimal extracellularly, ito yung klase ng electrolytes kung saan mabilis gumalaw. So therefore, kinakailangan we make sure on a daily basis makakain tayo ng pagkain na rich in potassium. Diuretics, some diuretics are potassium wasting, some are potassium sparing. So yung mga diuretics na potassium wasting such as Lasix, yan, nakakakos yan ng hypokalemia. And then digoxin toxicity, that is a contributory factor. So ano pong nangyayari sa hypokalemia and then sa digoxin? Ganito po yan. Kung ang pasyente po ay merong hypokalemia, basically, mababa po ang potassium. Tapos uminom ng digoxin or digoxin. Digoxin is a cardiac glycoside. So, uminom ng digoxin or lanoxin. Again, pharmacokinetics, pharmacodynamics, kailangan ilabas ng katawan yung excess na digoxin or cardiac glycoside na yon. So, anong mangyayari? Kailangan pumasok muna inside the cell yung digoxin. Hindi makakapasok inside the cell yung digoxin kung walang potassium. Kasi yung potassium po, magra-ride. Ano? Pag nag-open po yung sodium-potassium pump, the moment na nag-open yung receptor site para sa potassium, mag-open din po ang receptor site para sa digoxin or sa digoxin. So, walang potassium. So, walang mag-o-open ng receptor site. So, anong mangyayari sa digoxin? Instead of makakapasok siya inside the cell, hindi na siya makakapasok. Again, kasi sarado po yung receptor site kasi mababa yung potassium. Kasi potassium po ang makakapagpubukas ng receptor site. Papasok inside the cell. So, mag-build up yung digoxin sa blood, leaving the body toxic sa digoxin or digoxin toxicity. Signs and symptoms, fatigue, anorexia, nausea and vomiting, pakitingnan nyo na lang po yan. There might be ileus, there might be abdominal distension, there might be hypoactive reflexes. So pagka nag-elicit po tayo or nag-initiate po tayo ng deep tendon reflex, hindi masyadong excited yung mga tendons. Kasi nga po, mababa ang potassium. So, everything is low and slow. Kaya, kasi nga po, may kinalaman ito sa muscle and cardiac activity. So, ito po yung mga ECG niya. ECG is very important when we talk about hypokalemia.
Sabi ko nga, everything is low and slow. So, tingnan niyo po itong susunod na slide. Ito po ang normal. So, we have here the P, Q, R, S, T. At may konting U. Kung meron. Kung wala, yun din ay normal. So, sa mga pasyente po na merong hypokalemia, again, everything is low and slow. Kung mataas po ang P-wave dito, mababa po ang P-wave nila. Again, everything is low and slow. To the point na halos wala na po silang P-wave. Next, QRS. So, ang QRS po nito ay narrow or makipot. Ito po. Laser natin yan. Makipot po. However, if you will compare it sa QRS nito, mas prolonged ang QRS kasi mas mabagal ang heart rate. What else? Medyo peak po ang T-wave dito. Dito naman po, shallow ang T-wave. Imbis na pataas, mas nagiging mas pababa po siya. And then, may prominent U-wave. So, huwag kakalimutan, kapag merong hypokalemia, merong hypokalemia, nandun po yung letter U. So, prominent po ang U wave for patients with hypokalemia. That's why, kung kanina serum electrolytes lang po ang i-check natin for patients with hypokalemia, ngayon, dadagdagan na po natin ng ECG kasi ito po isa sa mga electrolytes na nagmamanifests ang kanyang simptomas sa ECG ng pasyente. Minsan, makikita natin yung ganitong klase ng ECG sa pasyente, iisipin na natin na meron siyang problema sa puso. No, hindi natin maiisip na baka may hypokalemia. But if we have the proper knowledge na yes, ito ay klase ng electrolytes na nakakakos ng alterations in the ECG tracing, pwede nating ipa-counter check yung blood potassium level para ma-identify natin kung ito talaga ay galing sa puso o ito ay dahil lamang sa hypokalemia. Now, tests. Determine the cause, treatment, I must say. Determine the cause, high potassium diet. Siyempre, yung mga pagkain na binanggit ko kanina, IV or oral potassium chloride. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Before giving IV or oral potassium chloride, ito ang augmentation natin or gamot natin sa mababang potassium. Bigyan ng potassium. Bago bigyan ng potassium, i-check muna kung merong proper kidney function. Pwedeng i-test yung tinatawag na creatinine, which is the most accurate kidney function test. Bakit? Kasi kapag sira po yung kidney, pwede pong mag-build up ang potassium. Pwedeng magkaroon ng hyperkalemia ang pasyente. What else? Kung halimbawa there is no result of creatinine, to identify the proper kidney function, kailangan meron pong tamang amount ng urine na ilalabas ang katawan. Bakit? Because that is an indication na walang sira ang kidney at kayang ilabas ang excess potassium sa katawan. What is the good rule to remember? When administering IV potassium, do not exceed 20 mg per hour. Sabi nga po nila, pag umihi ng 1 litro ang isang tao, 40 mg of potassium na daw po ang kaya niyang ilabas. Now, ang pwede lang pong pumasok sa katawan sa loob ng 1 oras ay 20 mg per liter per hour. What else do you have to know? Clients taking cardiac glycoside with a diuretic should be monitored closely for hypokalemia, which can potentiate the cardiac glycoside and cause toxicity. Again, cardiac glycoside is digoxin or digoxin. Ang sinasabi po ng konteksto na ito, kung ang pasyente daw po ay umiinom ng digoxin at kasabay na pinapainom yung diuretics na nakapagtatapon ng potassium, kailangan i-monitor daw po ng maayos kung yung epekto ng diuretics ay umaabot na sa punto na bumababa yung potassium. Kasi pag umabot na po sa punto na bumaba na po yung potassium,
Again, anong nangyayari? Hindi na makakapasok yung digoxin inside the cell. So on that note, pwedeng mag-build up lamang yung cardiac glycoside sa katawan at makakos ito ng toxicity. So instead of a diuretics that is rich that wastes or nagtatapon ng potassium, bigyan na lang po siya ng potassium sparing diuretics. Now here's the deal. If halimbawa naman na sobra ang potassium sa katawan, papasok yung digoxin inside the cell. So anong nangyayari? Nagiging overdosage naman po ng medication. So kanina, underdosage kasi ayaw pumasok sa cell at nagbi-build up lang sa blood, nagkakaroon ng toxicity. Pag naman po hyperkalemia, papasok po ng papasok yung digoxin inside the cell, maa-absorb nung cell yung gamot. Kasi pumasok siya ng pumasok kasi maraming potassium eh. Ang nangyayari, konti lang yung naiiwan sa dugo, pero pumupunta na siya inside the cell. So, meron namang overdosage ng cardiac glycoside. Iba anak ang overdosage sa toxicity ha. Ang toxicity, pinag-uusapan natin yung dugo. Okay? Kapag may digoxin toxicity, may halos around light. Yan. So, yung pag tumingin tayo doon sa liwanag, parang may ano yun. Instead na scattered yung light, ang nakikita mo sa dulo nun parang may bilog na puti. So, yun yung halos around lights. So, nursing interventions, preventing and correcting hypokalemia, kumain ng pagkain rich in potassium, mag-monitor ng INO again. Kung tayo po ay ihi pa rin ng ihi at merong hypokalemia, mas bababa yung potassium level sa katawan. So, monitor ECG and ABG kasi po ang hypokalemia po, ang equivalent po niyan ay alkalosis. So, it will be a domino effect. And kung mababa po yung potassium, pwedeng bigyan ng IV or oral potassium supplement. So here are the sample of the potassium chloride. This one, kung maibibigay natin ito ng bolus o yung mabilisan, pwedeng ma-lethal injection yung pasyente. Kasi ito po yung ginagamit for lethal injection. And this one is Kalium Durul. Kalium Durul is the usual tablet that we give to patients na merong hypokalemia. But before administering any of this, of course, you have to establish adequate urine output. Dapat normal yung kidney para mailabas yung excess potassium at hindi mag-build up inside the body. Potassium should not be given IV push or IM. There should be a usage of infusion pump, pero kasi sa atin na tansya-tansya mode. But if it will be the standard, it should have to have the infusion pump. And monitor the patient for any sign of hypokalemia, baka hindi umeepekto yung gamot, or hyperkalemia, baka nasobrahan naman na po ng gamot ang pasyente. The complication will be life-threatening arrhythmia. So, baka hindi na mag-pump yung heart. Kasi nga po, wala na pong potassium, wala na pong electrical conduction system ang heart. Respiratory depression can also occur. So, yung puso and then yung lungs po pwedeng ma-depress or huminto or humina kasi pare-pareho pong mga muscle iyan. So, you pause this presentation and then answer the question, but obviously nakalagay dito, elevated U wave. So, hypokalemia, the answer is letter D. So, let's proceed to hyperkalemia. Well, obviously, hyper means mataas. So, the serum potassium is greater than 5.0 mg per liter. So, if there will be severe hyperkalemia, ascending flaccid paralysis of the arms and legs may be seen. So, sa sobrang taas na po ng potassium level, instead of nagiging hyperactive, sa sobrahan na po sila, nagiging flaccid paralysis na po ito. So, the paralysis moves from distal to
proximal. So here are the different contributory factors, as you can see here, and the signs and symptoms. So, if oliguric kidney injury, use of potassium-conserving diuretics, renal insufficiency, metabolic acidosis, Addison's disease, crush injury, yung mga injury na po pwedeng mag-bleed ang pasyente kasabay na nadadamage yung cells ng katawan. So, ang nangyayari, yung potassium inside the cell, lumalabas doon sa blood vessel. Nagiging hyperkalemic yung pasyente. Burns or stored bank blood transfusions. Ito yung sa sobrang tagal na ng blood doon sa blood bank, nasisira na yung potassium. So, pagka na-transfusion, tumataas yung potassium sa katawan. And the like. Muscle weakness, tachycardia, bradycardia, pakitingnan nyo na lang po dito. Ang importante po is the ECG. So, kung kanina everything is low and slow, kaya hypokalemia, ngayon naman po ay increased ang lahat. So, as you can see here, peaked. Okay, dito po muna tayo. Widened ang kanyang QRS. Ayan. Mas mataas and then mas malawak yung kanyang QRS. So, kanyang T-wave naman po ay mas mataas kumpara naman po sa normal ECG. So, this one is a manifestation na ang pasyente ay merong hyperkalemia. Now, pag papunta ang pasyente sa ER at ang pasyente ay dumadaing ng chest pain at nakakita ng ganitong klaseng mga ECG, so magro-rule out ang doktor na either lumalaki ang heart or merong hyperkalemia. Kasi nga po, pag malaki yung heart, meron ding tendency na tumaas yung electrical impulse, maging ganito yung itsura ng ECG nila. So, naka-versus po yun. Titingnan din po yung dugo kasi baka because of hyperkalemia, kaya po naging ganyan ang ECG nila. So the test will be serum electrolytes and obviously ECG. Ia-assess din po yan. Ano ang treatment? Depending on the primary cause. Pwede pong magbigay ng IV insulin. Anong ginagawa ng insulin? Just like the digoxin. Ang insulin po, pag pumasok sa katawan, magbubukas yan ng receptor site para makapasok inside the cell. Kasama pong sasama ng insulin, papasok inside the cell are potassium. So pag pumasok po inside the cell, ang potassium, yung hyperkalemia po ay pwedeng maging normokalemia or normal potassium level in the blood. Yun po ang function ng insulin. Or we can give or we can administer Kayexilate. Kayexilate is a sodium supplement kung saan alam naman natin na pag tumataas yung sodium sa katawan, bumababa yung potassium. So kung magbibigay tayo ng sodium at mataas ang kanyang potassium, ang tendency bababa po yan kasi inverse po ang kanilang relationship. So the drug of choice will be Kayexilate. Kaya lang, of course, since we are introducing sodium, you have to watch out for hypernatremia. Diuretics can increase renal excretion of potassium. Pwedeng treatment din po yan. Pwedeng calcium gluconate. Kasi po, di po ba pag may hyperkalemia, sobrang bilis ng heart rate. So, pwedeng magkuquiver na lang yung heart. So, instead of a very effective lub-dub, 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 nagpapump na lang yung heart mo, tachycardic na siya. So, nagkuquiver-quiver na lang siya. So, to decrease the myocardial irritability, pwedeng bigyan ng IV calcium gluconate 10%. Hemodialysis and or peritoneal dialysis, ito rin po ay pwedeng makapag-paalis na mabilisan ng dami ng potassium inside the body. You also have to limit high potassium foods, limit drugs that could cause retention of potassium such as aldactone or spironolactone. Again, this is a kind of potassium-sparing diuretics. Ano po ang ating nursing intervention? Prevent hyperkalemia and correct
hyperkalemia. We have to adhere to prescribed potassium restriction and administer and monitor potassium administration closely. Again, para hindi po magkaroon ng hyperkalemia and at the same time, hindi po ma-lethal injection ang pasyente natin. Now, for example, nagbibigay tayo ng potassium chloride sa kaliwa, definitely, bawal tayong magpakuha ng blood sa kaliwa. Magpapakuha tayo ng blood sa kanang parte or sa kanang braso ng pasyente. Siyempre, ang nakuha pong dugo dun ay maraming potassium. Complications, dehydration, neurological changes, and life-threatening arrhythmia. So pag-usapan po natin ang relasyon ng potassium sa acid-base balance. Kapag ka po acidotic ang katawan, nagiging hyperkalemic din po ang katawan. Kapag alkalotic naman po ang katawan, nagiging hypokalemic po ang katawan. So you just have to remember low, 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 hypokalemia. So, ganito po yon. Pag acidic po, definitely mababa ang pH. Pag acidic, yung hydrogen ion will go inside the cell. Eh, since ang hydrogen ion ay positive, yung potassium, also a positive or a cation, will go out sa katawan. So, yung potassium that is inside the cell, of course, will go to the blood vessel. Pag marami na pong potassium dito, hyperkalemic na po ang pasyente. Ganon din po sa alkalosis. Pagka po low ang pH, ibig sabihin low ang hydrogen ion, para mag-normalize po itong hydrogen ion na ito, yung hydrogen po inside the cell will go out dun sa blood vessel. Again, ayaw po ng potassium at hydrogen na magkasama sila kasi pareho po silang positive. So the potassium will go back inside the cell. So wala na pong natitirang potassium dito kasi yung potassium ay pumasok na ulit inside the cell. Kaya po hypokalemic ang pasyente. So you stop, you pause, and then you read the question, and then you choose the best answer among the 4 choices. Again, you pause, and then you start again, and then you choose the best answer among the choices presented. And for the last question, no, another one. Okay. So that is the end of the presentation. Thank you for your kind attention.